Hallelujah. Tiyak yun. Marami tayong biyaya mamaya. Amen. Amen? Hindi lang mamaya araw-araw. Amen? Praise the Lord. Amen. So, sino po ang maghahayag ng kabutihan ng Diyos sa kaniyang buhay? Amen. Meron po. Meron. Huwag po tayong mahiya. Chinese New Year ngayon, alam nyo na. Meron po. Sino pong mag-share? Sino? Si Ate Mabel, Sister Maribel. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Dito ka. Sexy naman. Glory to God. Hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Kung Hei Fachoy. Nais ko lang pong ibahagi at ihayag ang kabutihan ng Diyos. Tunay po na siya ay tapat at dakila. Na last December 31 po ay nakapag-travel po yung aking mag-aama dito sa Hong Kong. Isang linggo po sila dito at tunay po na God will provide everything. Hindi ako nangutang, hindi po kami nangutang para sila makatravel dito. At yung pong dalawa kong anak ay nag-ipon po talaga sila para sila po ay makapunta dito sa Hong Kong. At ang isa pa po ay tunay na napakabuti dahil yung bunso ko pong anak na graduate po ng architect noong last July. July 22 po yung kanyang graduation. July 14, tinawag po siya sa kanyang unang trabaho. Kaya napakabuti po ng Diyos. At yung panganay ko din po, regular na rin po siya sa kanyang trabaho. At nito lang pong February, first week ng February, ay na-promote po siya from junior, hallelujah, glory to God, from naging junior, ano po siya, junior, nalimutan ko yung posisyon niya. Ngayon po ay mataas na po yung kanyang posisyon. Junior researchers, ngayon po ay ano na siya, analyst na siya. Kaya napakabuti po ng Diyos. Pag sa Diyos po natin ipinagkatiwala ang lahat, hindi po tayo mabibigo. At ganun din po sa akin po bilang isang part-timer din po sa isang company. Naging 6 years po ako doon, pero sa ngayon po nakuha ko na rin po yung Senior Marketing Director. Kaya malapit-lapit na rin po ay mag-goodbye Hong Kong na rin po ako. Kaya Lord, maraming pong salamat sa kabutihan mo. Thank you. Amen. Praise the Lord. Sino pa po? Sister tayo na. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Purihin ang Diyos! Hallelujah! Amen. Kaya na kay buti ng ating Diyos dahil first day of Chinese New Year, nakalabas po tayo at kasama natin ating Diyos, Yahweh El Shaddai. Amen. Napatutuol ko na rin po ito sa Sunday group at dahil sa kabutihan ng Diyos, ipapatutuo ko ulit. Yung pong pamangkin ko na nurse po sa Manila na praise God dahil ayos na po yung papers niya papuntang New York dahil po naipasa po niya yung NCLEX habang nag-work. So thank you Lord God. At yung pong patutuo ko kong pangalawa ay yung pagsasama namin ng aking brother husband na umabot na po ng 21 years. Salamat sa Diyos kahit na maraming mga dumadaan ng mga pagsubok, nananatiling matibay po ang aming relasyon. Kaya thank you Lord God, thank you Lord Jesus. At sa lahat ng mga biyaya na natanggap ko na at lahat pa ng mga darating, thank you Lord God. Purihin natin muli ang Diyos. Hallelujah. Thank you po. Sino pa po mag-share? Sige, sino pa po? Sige na. Sino po? Sige na, mag-share na po. Ano pa yung oras, no? Ayan. Sister Joy, sige. Lapit. Mag-share na naman ako. Iba-iba tayo ng sitwasyon ng buhay sa Hong Kong. Para sa akin, kahit na terminate ako sa araw ng mga puso,
blessed na blessed pa rin ako kasi naging think positive ako sa sitwasyon ng aking buhay. Kaya kahit anumang pagsubok na pagdadaanan nyo, pakatatag lang kayo at manalangin. At saka, although nalungkot ako konti, kasi niisip ko, sabi ko, Pa, na-terminate ako sa araw pa talaga ng birthday mo, ha? Pero okay lang kasi alam ko si Lord, matindi yung kapit sa akin. Hindi niya ako hayaan na manghina at mawala ng pag-asa. Yun. Kasi kasama natin lagi si Lord. Thank you. Thank you lahat sa mga tao na naging dahilan para maging inspirasyon ko sa aking paglalakbay dito sa Hong Kong. Tapos, although hindi ko alam kung anong decide ko para sa buhay ko, yung iniisip ko na lang, bahala ka na Lord, ikaw na lang yung ano sa akin. Kasi nga, sa paglalakbay natin, kasama natin lagi si Lord yon. Kasi siya lang nakakaalam kung saang destinasyon natin, kung ano yung plano niya para sa ating buhay. Yun lang. Thank you. God bless sa lahat. Think positive. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo na po'y tumayo mga kapatid. Tayo po'y sama-samang magpuri sa ating Diyos na buhay. At sa ating pagpupuri at pananambahan ay samahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. At sa mga salita na kanyang ihahayag ay ang gagamitin ay ating kapatid, Brother Ray Bravo! Palakpakan natin Diyos. At sa pambungad na panalangin ay pangungunahan ng ating kapatid, Sister Esther. Oh, hallelujah, hallelujah. Taas natin mga kamay. Mabaging Diyos nga nasa langit, Yahweh El Shaddai. Welcome po in this place, Yahweh. Dakilang Diyos, narito naman po kami muli, Ama. Maraming salamat po, Diyos. Dinala mo kami sa lugar na kung saan ang iyong tipanan namin sa araw ng Chinese New Year. Nandito po kami lahat, Panginoon. Malulhati aming pagdating dito. Salamat po. Maraming salamat po. Tunay nga po, O Diyos, na sa aming pagpunta rito, Panginoon, Ikaw lamang ang aming tinataas, ang iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinatawag sa araw ng aming pangangailangan. Tunay nga po, O Diyos, na kami walang magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Tunay nga po, O Diyos, na ang lahat ng Panginoon ang aming mga gagawin sa araw na ito, nasundan mo po ito ng himalatanda at kababalaghan. Tunay nga po, O Diyos, ang iyong pangalan lamang na aming maitataas. Banal na Espiritu, welcome po in this place. Narito po kami, Panginoon, nag-aalay ng oras para sa iyo. Kami po, Panginoon, na paulit-ulit nagkakasala, patawad, Panginoon. At maraming salamat na sa iginawad mong kapatawaran bawat isa sa amin. Thank you, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos, magandang panahon sa araw ng first day of Chinese New Year. Maraming salamat po, O Diyos, na pumayag ang aming mga employer, Panginoon, na kami makalabas sa lugar na ito. Salamat, O Diyos, na kami isa sa iyong mga pinili, Panginoon, mula sa karamihan. Lord God, bless mo po ang bawat apat na sulok sa lugar na ito ng Sacred Heart. Ganon din po, Panginoon, ang mga baguhan at datihan. Maraming salamat, Panginoon, na hindi po ang iyong pangalan ng Panginoon ang siyang lagi naming masaisip at yung banal na salita ang aming maisa sa buhay. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Talastas mo po, Panginoon, ang bawat isip, bawat kahilingan ng aking mga kapatid, Panginoon. Kaya amain ang kinapo namin, Panginoon, ng 100% tagumpay. To God be the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In the name of the Father,
the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Itaas ang mga kamay, mga kapatid. Ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Tunay na pakabuti ng ating Diyos. At sa oras na ito ay ating handa ating mga sarili sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Itaas ang ating mga kamay, mga kapatid. Atin pong isuko ang ating mga sarili sa ating Diyos na buhay sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. Oh, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. We welcome you. Bless your name. Welcome you in this place, oh, come in this place. We worship you. We glorify your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you. We glorify your name. Hallelujah. Oh, hear our prayer, oh God. Hallelujah. Worship you. Hear my prayer, O Lord. From the ends of the earth I cry. Your peace will lead me to the rock that is higher than I. Once again, hear our prayer, O Lord. Hear my prayer, O Lord. From the ends of the earth I cry. Your peace will lead me to the rock that is higher than I. For you have been my strength in times of trouble, a tower above my enemies. And Lord, I will abide with you forever in the shelter of your wings. So once again, hear our prayer. Hear my prayer, O Lord. From the ends of the earth I cry. Your peace will lead me to the rock that is higher than I. For you have been my strength in times of troubles, a tower above my enemies. And Lord, I will abide with you forever in the shelter of your wings. Hear my prayer, O Lord. Hear my prayer, O Lord. From the ends of the earth I cry. Your peace will lead me to the rock that is higher than I. The rock that is higher than I. The rock that is higher than I. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Handa na po bang magpuri ang lahat? Amen. Batiin po muna natin ang ating mga katabi. Kong Hei Fa Choy, kapatid. Kong Hei Fa Choy. Once again. Kong Hei Fa Choy, Lai Si Choy.
Happy Chinese New Year po sa ating lahat mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po'y magpuri sa ating Diyos na buhay sa oras na ito. Tayo po'y sumayaw. Amen. Sa ating Diyos. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Ang sabi po sa kanyang salita sa Santiago 1 verse 2 to 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Amen? Amen! Ano man po ang mga kabigatan sa puso na yan, huwag po nating dalhin. Amen? Sapagkat ang ating Diyos ay tunay na tapat sa ating buhay. Amen? Palagi pong nanariyan ang ating Diyos sa ating lahat. Amen? Hindi po tayo pinababayaan. Amen? Hallelujah! Come on, Brother Jeff! Hallelujah! Di ba't kay saya, di ba't kay gandang magpuri sa ating Diyos? Amen! Hallelujah! Sumaya po ang lahat. Here we go! Di ba't kay ganda magpuri sa Diyos Ama, sa bawat galaw, sa bawat saya, langit ang nagdarama. Di mo kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin, sumayaw sumabay sa awitin, ang Diyos ay samahin. Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos ay awitin mo
Praise the Lord. Tunay na pakabuti ng ating Diyos. Ang sarap po magpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Ramdam niyo ba ang presensya ng ating Diyos? Amen. At sa oras na ito, patuloy tayong magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Isuko po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Atin pong ihayag ang ating pagmamahal sa ating Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Pagkat alam po natin na ang pagmamahal ng ating Diyos para sa atin ay hindi nagmamaliw. Ano man ang ating pagkukulang, ano man ang ating mga pagkakamali, patuloy tayong sumikap sa ating Panginoon na tayo po'y lumapit at handang lumapit pa ano man ang pagsubok sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. We bless you, O Lord. Oh, hallelujah. We will always love you, O God. Ano man, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa aming buhay, O Diyos. Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy naming idinudulog sa iyo, Panginoon, aming mga sarili, O Diyos. Pagkat, Panginoon, wala po kaming magagawa, O Diyos, kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, narito kami, O Diyos, lumalapit, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga puso. At kami po ay nag-aalay ng mga awitin para sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds. Oh Lord, I will always love you. Even though I hurt you most, oh Lord, I thank you for saving my life. I will always love you.
To God be the glory. Praise God. Praise Yahweh. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai.
sa ngalan ng Tuesday Group, tayo po'y nagpapasalamat. May lakad ba kayo? Parang nagmamadali kayo ba? Bumabati pa lang ako, nagdadasal na kayo ah. Batiin niyo yung katabi niyo kung hipachoy. Sabi niyo sa katabi niyo, ang saya-saya mo yata ngayon. Okay. Magdasal tayo, ha? Ilagay ang kamay sa tapat ng puso. Ating itungo ang ating mga ulo. At tayo magpasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa buhay na patuloy naming natataglay. Salamat sa lakas na mayroon din kami. At sa pagkakataon na kami ay makapagpuri at makapakinig ng iyong mga banal na salita. Nawa sa pamagitan nito'y mapawi ang aming mga pagod, mapawi ang aming mga kalungkutan. At nawa sa pagtanggap namin yung mga salita'y lalo kaming sumigla, lumakas na maglingkod sa iyo. Kaya't Panginoon, pagpalain mo ang aming pagninilay ngayong hapon. Samahan mo kami, manguna ka, magpakita ka ng tanda ng himala at kababalaghan sa amin. Nananalig kami, Panginoon, sa iyong mga pangako, kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon ay alam namin kasama ka namin sa hapong ito. At maangkin namin ang pangakong ito, at pati ang mga ipinangako mong pagpapala at biyaya ay aming ding aangkinin ngayon. At uuwi kami maya-mayang taglay ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa ngalan ni Jesus. At ngayon palang, Panginoon, inaangkin na namin ang tagumpay, at dahil sa tagumpay, Ikaw ay aming patuloy na pupurihin at luluwalhatiin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin natin ang Panginoon. Si Cristo ay narito na, naiwas at maiwas. Alleluia, Alleluia.
kulang ng luya yung palakpak nyo. Lagyan nyo naman ng luya para sumaya, di ba? Okay. Okay. At least pag ngumiti tayo, nawawala yung burden natin, di ba? Nakakalimutan natin yung mga utang na babayaran. Handa na ba kayo na makinig at tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos? Okay. Let's take a reading from the letter of Paul to the Philippians, chapter 4, verse 4 up to 7. May you always be joyful in your union with the Lord. I say it again, rejoice. Show a gentle attitude toward everyone. The Lord is coming soon. Don't worry about anything, but in your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. And God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and mind safe in union with Christ Jesus. Ito yung pagkakasalin sa ating sariling wika. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Kaninang nagsisima para antay-tahimik nyo. Ngayon nakatayo na ako para nag-iibang atmosphere. Para kung gusto kong hulaan kung bakit kayo masaya ngayon. Gusto niyong hulaan ko? Marami yata kayo natanggap na ampaw eh. O isa pa, baka pwedeng humula ng isa pa. Baka kayo masaya, nakakita naman kanyang mukhang artista. Parang gano'n. Sige na, upo na kayo. Matulog kayo. Upo na tayo. Magandang hapon po. Para akong nananaginip pa sa totoo lang. Hindi ko inaasahan ito sa totoo lang kasi wala sa hinagap ng aking isip na ako'y nandito ngayon. Pero totoo na yata ito, di ba? Totoo na yata eh. Hindi na ako nananaginip, ano? Mulat naman ako eh. Parang gano'n eh. Hindi ko talaga inaasahan. Pero kapag kalooban ng Diyos ang nagaganap, nangyayari yung hindi natin inaasahan. Amen? Okay. Nung Huwebes, tinix ako. Nagdadrive ako. May nag-text. Sabi niya, ipadala mo yung kopya ng passport mo. Huwebes yun, Huwebes. Hindi ako makapatungo. Wala naman ako sa bahay. Nasa labas ako. Hindi ako... Kaya ako hindi masyadong magsising in yung ganun. Kasi alam ko yung balita isang buwan na nakakaraan eh. Darating yung pamilya ng ating puno lingkod. Pero ba't hindi kaya natuloyan? Ba't ako ang pinapunta dito? Hindi ko isa tuloy ang naisip kong dahilan. Gusto ng Panginoon talagang makakita kayo ng artistahin preacher. Diba?
Hoy, sa mga iniwan ko dito noong 2015, sino ba yung mga naiwan ko? Nakasama ko noong mga 2015. Yung ilan lang, hindi lahat. Tanong ko, na-miss nyo ba ako? Ako hindi. Hindi kayo nawawala sa puso ko. Para may hugot. Anong gusto niyo? Masaya o malungkot? Sige nga. Kita niyo, masaya. Kaya pag pagod na pagod ka, kailangan masaya para ma-revive yung energy mo, di ba? Sa totoo lang, kagabi hindi ako nakatulog eh. Alala ko, nag-i-imagine ako, ano kayang mangyayari sa immigration. Pero kita niyo, pagdating ko sa immigration sa atin, ang bait nung napuntahan ko. Ang daming in-interview, ang tagal-tagal, kaya ang tagal ko nakapila sa dami ng tao. Alam niyo, nung ako nang lumaring, sabi niya, sandali lang. Pinicturean niya ako, siguro, sabi niya, artistahin ito, kaya madali. Nakakatatlo na ako. 11 years, hindi kayo tumatawa, no? Ang tagal nyo hindi tumatawa pala. Okay, ngayon. Kaya tayo masaya kasi happiness ang pag-uusapan natin. It's all about happiness. Rejoice, magalak, magsaya. Yan ang ating pong pag-uusapan. Kasi maraming tao sa mundo ngayon, despite na mayroon silang maraming yaman, ari-arian, yung iba marami pang biyanan, pero malungkot. Daig pa nung walang biyanan. Pero, kaya masaya kasi, mayroon siyang El Shaddai. Yun doon. So, medyo, so, happiness. Sabi ng psychology, 3 ang kahulugan ng happiness. Anong happiness? Una, it is enjoyment. Kayo ba, enjoy nyo ba yung buhay nyo? Amen! Parang totoo yan, yung kahit na nahihirapan sa trabaho, di ba? Nai-enjoy nyo lang, di ba? Sabi nyo, darating din ng, may ampaw din pagdating ng panahon. Mag-enjoy ka. Hindi, kidding aside, may mga tao kasi, mayroon ng lahat, pero hindi nila na-enjoy yung buhay nila, di ba? Parang yung mukha nila nilukot na pagka... Bakit? Hindi ka sundo ang biyanan. Kung walang biyanan, mas okay pa. Di ba? Hindi ka sundo ang kapitbahay. Kinukonsumi ng asawa na padala kayo ng padala, tapos yung asawa nyo, iba naman ang ginagawa, di ba? Di ba? Halata nga. Di ba? So, minsan, kahit na marami tayong mga material, sabi ni Father G kanina, di ba? Yung cravings natin sa mga material things minsan, hindi nagbibigay ng enjoyment yun eh. Pwede, pero pansamantala. Pansamantala. Aminin natin, kahit Kristiyano tayo, kapag tumanggap kayo ng blessing sa amo ninyo, pasalamat ka, nagpapasalamat kayo, di ba? Itataas nyo pa yun, Lord, salamat, Lord. Tapos binuksan nyo, ang liit naman, Lord. Dapat wala reklamo, ipagpasalamat na lang, di ba? After that, minsan, biglang naglalaho, di ba? So, mamaya-maya, pag-usapan natin yung paano natin yung i-maintain. So, una na meaning ng happiness is enjoyment. Okay? Kaya,
anuman na mayroon kayo, natatangkilik natin, tinatamasa natin, maliit, malaki, nai-enjoy nyo ba? O, dapat. At yan dapat ang mentality ng Kristiyano. Kasi, sabi nga ng bahagi ng Biblia ay, we have the mind of Christ. Ha? Ang isip natin ay pag-iisip ng Diyos, o nasa atin ang pag-iisip ng Diyos, na walang maliit, walang malaki, walang kulang, walang sobra, lahat yan ay itinuturing nating biyaya at pagpapala. Amen? So, sa enjoyment. Kung mayroon ka ngayon, salamat. Okay? Ikalawa na meaning ng happiness is satisfaction. Sabi niyo, satisfaction. Dumarating yung pagkakataon kasi nararanasan ko rin na nauubusan tayo. Lalo na kapag may mga tinutulungan kayo. Totoo yan, di ba? Alam ko naman yung mission ni, alam ko yung mission nyo kung bakit kayo nandirito, di ba? Iniiwan nyo, nagsasakripisyo kayo, tapos hindi naman para sa inyo yan Baka yung pagkatanggap lang ng sweldo, mamaya punta na doon sa, tapos padala ng padala, di ba? Minsan, hindi ko, yung mga kwentong naalala ko noon, nakakaiyak di ba? Yung mga, dito nagtrabaho din yun dito nakakilala sa Panginoon yun di ba? Tumanda lahat-lahat, padala ng padala sa asawa niya. Pag magpagawa ka ng bahay, nagpagawa ng bahay. Pagkatapos, ibang itinira sa bahay. Di ba? Ang sakit, di ba? Pero despite na naghihirap tayo, nagdurusa tayo, nagsasakripisyo tayo, kahit hindi natin napapakinabangan lahat yung ating tinatanggap at kinikita, pero as yung satisfaction na nagpapagod tayo para sa iba. At naisip nyo, para sa pamilya ko, para sa minahal ko, para sa magulang ko, you feel satisfied. Di ba yung natutuwa kapag yung nanay nyo dumaing, pinigyan nyo, at pagkatapos, anak, salamat dito sa padala mo, Sa susunod, dagdagan mo, At pinasalamatan ka doon at ipinakita na, alam mo, yung pinadala mo, ginamit ko sa ganito, salamat, nakaraos kami. Ang sarap ng pakiramdam di ba? Yung pagod mo nawala di ba? Nakatulong pala yung pagpapagal ko, nakatulong pala, nakasagip pala yung ibinigay ko. Ang sarap ng pakiramdam. And in that, you feel satisfied. Na yung ginawa mo, yung pagsasakripisyo mo, may ibinunga at nakatulong sa iba. Yeah, yun ang lalong nagbibigay ng satisfaction sa atin at fulfillment. Kaya titiisin nyo yung malayo minsan. Hindi natin mayakap yung ating nanay, yung ating anak, yung ating apo. Pero dahil nakagagawa tayo ng munting kabutihan sa kanila, we feel and we have that satisfaction. Hindi ako yumaman. By April 6, I will live 40 years sa ministry. Nagdadasal akong yumaman. Alam niyo ang sagot ni Lord? Mali ang napuntahan mo. Dapat sa DPWH ka pumunta sa Hindi. Yung yamang material, maaring hindi natin nakamit. Pero yung yaman na higit na ibinigay ng Diyos, hindi kayang kwentahin. Amen? Makukwenta nyo ba yung ngiti nyo? May halaga ba yan? Yung saya ng puso nyo, may halaga ba yan? Yung palakpak nyo, may halaga ba yan?
walang katumbas na halaga yan. Bakit? Spiritual yan. Walang kalagang material. Galing yan kay El Shaddai. Satisfaction. Satisfied ba kayo sa nararanasan nyo sa buhay? Parang lumungkot kayo bigla. Di ba? Ganun yun. No? So, satisfaction. O ikatlo, ito lalong maganda. Ano yung unang meaning? Hindi. Yung ikalawa? Ikatlo ito. Happiness, sabi nga ng psychology, is meaning of life. Yung kahulugan ng buhay. Natagpuan nyo na ba yun? Hindi nyo pa natatagpuan? Ay, umuwi muna kayo, hanapin nyo. Meaning of life. Ako sa paglilingkod ko, hindi man naganap yung ninais ko sa buhay ko. Alam nyo ba kung anong mithiin ko sa buhay ko? Tanungin nyo. Mag-artista. Hindi, may iba yung ambisyon ko rin eh. Pero alam nyo yung, nung napasok ako at nasuong ako sa paglilingkod, hindi man naganap yung mithiin ko sa buhay, I am fulfilled, and I found the meaning of life. Na yung buhay ko na ginugugol ko sa paglilingkod, alam ko na makahulugan at makabuluhan sapagkat sa Diyos ko iniaalay. Yung pagpapagal ninyo, yung pagtatrabaho ninyo dito, that should have give meaning of your life. Hindi man para sa inyo lahat yan. Pero alam nyo, may tao kayong naabot. May tao kayong natutulungan. And that's where meaning of life is or lies. Kapag hindi yung sarili mo ang inuna mo, kundi may tao kang nabot, may tao kang natulungan at naingat ang buhay, you find the meaning of life. And much more, kapag sa buhay mo, kasama mo si El Shaddai. Yun ang meaning of life. Kaya masarap na nasusumpungan natin ng Diyos. Ang dami ng preacher na nanggaling dito sa inyo. Napakikinggan nyo ba yung mga patutuon nila? Kung kilala nyo yun, kung kilala nyo sa lumang buhay, isusuka nyo yung buhay nila eh. Pero bakit nagkaganon? Nangyari yung pagbabago ng buhay nila dahil sa Panginoon. And after finding the Lord or accepting the Lord as their Lord and Savior, nakita nyo naging makabuluhan at makahulugan ang buhay. At nagiging makahulugan yan kapag sa Diyos mo iniaalay ang buhay mo. Walang sayang. Kaya hindi ako nanghihinayang. Sa ginugol ko, nung punta ko ritong una, 1996. Ikatlo, 2014. Ikalawa, 2014. Ngayon, ikatlo, 2026. Unang punta ko rito, bata pa ako. Ngayon, medyo manipis na ang buhok ko. Pumuputi na ang buhok ko. Mabuti kahit paano may pumuputi pa, di ba? Ang hindi lang nagbabago, artistahin talaga ako kahit hanggang... Okay. How to sustain happiness? Kasi nawawala yan eh. Kapag ka
hindi mo nababalyo yan. Halimbawa, yung maging masaya ka sapagkat mabait yung amo mo. Hindi ka pinababayaan, hindi ka masyadong pinahirapan, di ba? Medyo masaya ka, di ba? Kaysa sa iba, di ba? Pero alam nyo bang mahirap isustain yung happiness sa buhay ng tao? Na kahit minsan, kahit anong saya mo, kahit anong galak mo, may pagkakataon, tatablan ka rin at dadapuan ka rin ng kalungkutan. Ha? Di ba minsan yung emosyon natin, may mga pagkakataon, saya-saya mo, dapat biglang, kaiyak. May problema. May problema. Di ba? Nagka-problema ka sa pamilya mo bigla. Napapalitan yung galak, nawawala. Amen? O ngayon, paano natin isusustain yan? Ba't ang sama ng tingin sa akin? Parang naniniwala na artistahin talaga tayo. Okay. Pag-aaral na 4F of how to sustain happiness. 4F. Alam niyo yung F4? Alam niyo ba yung F4? music group yun, F4. Di ba? Ito yung pag-aaral na F4. Baliktarin ko, 4F. Okay. Paano nasusustain? Paano natin may pagpapatuloy yung kagalakan na yun? Paano natin mapapanatili na despite na walang material na bagay, despite may mga problema, despite na may mga pagsubok, despite na may mga dumaraan na sinatamag tayong challenges of life, ang kagalakan o ang saya ay nananatili. Okay? Ito, practical ito pero totoo. Okay. First F. It stands for faith. Sabi niyo, faith. Kailangan yan. Sapagkat, sabi ng Panginoon, ang totoong galak sa Kanya nanggagaling. Amen? Oo, nakapagdudulot ng saya yung ating mga ari-arian, yung ating kayamanan, di ba? Kaya yan siguro kung bakit ang mga corrupt na politician sa atin, ganun na lang ang ganun na mangurap, di ba? Kasi masaya sila nakakapag-abroad sila, nakakabili ng ari-arian sa ibang bansa, di ba? Nakapag-aaral yung anak sa ibang bansa, mga institution na medyo sikat na sikat, di ba? Di ba? Tapos yung status ko, alam niyo ba yung status ko? Sa Pilipinas, naku, yan tayo mga Pilipino, masyado tayong tumingin kapag mayaman, ang lakas ng respeto natin kahit nagnanakaw yan. Totoo dahil, ganun tayo Yung pagre-regard natin sa tao, lalo kapag may puder, naku, dumating si congressman, nakayuko kang ganun. Hindi mo alam, ninanakawang ka nun. Ganun ang nangyayari. Kaya, kapag walang faith, mahirap. Kasi, ibig sabihin nun, malayo ka sa Diyos. At hindi mo nailalapit ang sarili mo sa Diyos. Kasi yung faith, yun yung connection natin sa Kanya. Para alam natin na kapag tayo'y may connection sa Diyos, nakatitiyak tayo, no? Kahit anong mga dumaraan at dumarating na problema sa buhay natin, ang saya, magagawa mong ngumiti at tumawa sa gitna ng problema, sa gitna ng walang pera. Pero ngayon, ang mga anak ni El Shaddai, maraming pera. Ang lakas ng amen. Pag napanood na niya mga pamilya niyo, sasabihin, padala ka! Ang dami walang pera. Padala. So, faith. First on the list, faith. Pananampalataya. Kasi sa Diyos naman talaga nag-uugat ang totoong saya at galak at tuwa. Kaya nararanasan nyo, di ba? Ang sarap ng kay Lord. Amen? Ako, for almost 40 years sa paglilingkod, ang dami kong hinarap na hamon.
Pero nakakanta ko pa rin yung awit ni Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka. Tawa nga. Mga mali. Kita niyo pag tumatawa kayo, nawawala ang problema di ba? Nakakalimutan yung emosyon nating mataas, naglalaho, bumababa, nagsusubside, nawawala yung init ng ulo. Bakit? Na-overcome ng tuwa. Ha? Kaya huwag kayong tumigil sa pagtawa. Huwag niyong aalisin ang saya sa buhay niyo. Amen. Kahit napapagod, sige, kanta, hallelujah, kailanman. Kahit nagkukuskus yan, amen? Kahit nagpapaligo ng aso, hallelujah, kailanman. Di ba? Mabuti, tao inalagaan nyo. Yung iba, aso talaga di ba? Totoo naman yun, di ba? Totoo Kaya ko nasasabi yan, nakakakwentuhan ko yung mga kapatid natin nung punta ko dito Ang alaga ko, brother, aso. Aso, pusa, ipis, daga. Hindi kasama yon. So faith, mahalaga ang faith natin. Ibig sabihin yon para ang saya manatili, huwag hihiwalay kay El Shaddai. Lalo na, naranasan nyo na, nasubukan nyo na. Di ba kapag ako natutuwa ako nung nasampungan ko ang gawain Kasi loner din ako Loner ako Ayoko masyadong, gusto ko palagi nag-iisa ako. Ayoko nang maingay, ayoko nang magulo. Nung napasok ako na sa El Shaddai, naging preacher ako. Gusto ko maingay na talaga Yun ang trabaho ko, mag-ingay. Kaya yung natutulog, gigisingin ko talaga So faith, mahalaga yun, faith. Okay? Huwag niyong ilalayo, huwag natin ilalayo ang ating sarili sa. At totoo yun, karanasan ko yun. Ang dami kong dinaan ng pagsubok at problema within the span of that years. Pero tagumpay si El Shaddai. Nakatayo tayo. Nakangingiti pa tayo. Amen? Lalo pag nasa Hong Kong ka, ganda mong ngiti mo para may picture dyan. Malay mo, madiscover tayo. So faith, number 1, first F. Anong oras ba tayo matatapos dito? Haba naman. Okay, second F. Parang ang dami nagbibideo. Ito ba nakalive ba yan? Nakalive ba yan? Dito na tayo. Dago tayo. Dito na lang. Grabe kayo. Daig nyo pang MMDA. May maraming camera. Walang mapagtaguan dito pala. Okay. Second F, stands for, sabi nyo, family. Yan. Napapansin nyo na ang lungkot ng walang pamilya? Hindi yan tumutukoy dahil wala kayong asawa, pero may pinanggalingan kayong pamilya, di ba? May nanay kayo, may tatay kayo. Ano ba naranasan nyo sa pamilya nyo? Kahit kinukonsumi kayo. Pero titignan nyo, after all, at the end, pamilya mo pa rin ang kakanlong at kukup-kup sa'yo. Totoo yun, di ba? Yung mga kaibigan mo dito, kaibigan mo lang yan dyan.
Pag uwi mo, hindi ka nakilala niyan. Pag hindi mo na pinautang yan, wala ka na dyan. Pag na kayo mangutang, puro kayo may kita naman, nangungutang pa yan. Pero tignan nyo ang value ng family, ha? Kasi maaga akong naulila sa ina eh. Sa totoo lang, 3 years old, going 4 years old, namatay na nanay ko. Kaya yung yakap ng ina, hindi ko nga maramdaman eh. Hindi ko alam kung anong yakap ng ina eh. Wala pa akong mahalay eh, di ba? Pero alam nyo, yung hinahanap kong yun na natagpuan ko dito sa community ni El Shaddai nung lumaki ang pamilya ko dito sa ministry. Pero hindi ko sinasantabi yung totoong pamilya ko, sabay may pamilya naman ako. Sinong tutulong sa'yo? Sinong tumatapik sa'yo? Sinong nagkukonsol sa'yo kapag may mabigat kang suliranin? Kanino kayo dumadaing? Pamilya pa rin eh. Oo kay Lord, pero pag yung actual na, nandyan na yung pamilya mo. Anak, kumusta ka dyan? Alam ko, nahihirapan ka. Pwede ba umuwi ka na dito? Sasabihin sa'yo. Pero paano yung pag umuwi ka, wala nang magpapadala? Parang napipigilan ka rin, ano? So, ang sinasabi ko, the idea is that yung value ng family, iba pa rin yung pamilya mo kaysa ibang tao, tatandaan nyo. Kaya, pag nakita mo yung pamilya mo na, alam mo, may tinutulungan kayo, di ba? Kapatid. Kapag natulungan mo, nakapag-aral at naging professional, ang saya-saya mo, di ba? Di ba? Kahit hindi ka ginagantihan, okay na yun. Lalo, sa mga anak ni Elsa din, hindi naman naghahanap dyan eh. Alam natin, si Lord ang gaganti sa atin eh. Hindi natin hintay sa iba yan eh, di ba? Oh, totoo yun, di ba? Ako, nakikita ko yung pamilya ko. Naikwento ko na di ba? Dadalawa lang naman na anak namin kasi namatayan ako ng anak. Yung panganay ko, nagtuturo. Yung bunso ko, katulong sa bahay. Kasi may mild autism yon. Pero high functioning naman siya. Magaling sa trabaho sa bahay. No? Ako, alam mo, natutuwa ka kasi kahit minsan makulit, medyo may mga tantrums kapag ang hirap paintindi yung bagay-bagay sa kanya. Pero pag nakikita kong nagluluto, naglilinis ng pinagkainan, at yung masinop sa loob ng bahay, masaya eh, nakakatuwa eh, di ba? Hindi man naganap yung parang mithiin ko sa kanila pagkat hindi naman matataas yung ambisyon ko para sa kanila. Ako nga, ang baba ng ambisyon ko, di ba? Simple lang ang ambisyon ko. Pag-artista lang naman, parang... Kayo naman, inunahan nyo ako, KJ naman kayo. No. Sabi ko, lumaki sila na maayos lang ang buhay nila, gumanda ang kinabukasan. Hindi naman hangad na yumaman eh, di ba? Kasi yun, hindi ko hinangad eh. Ngayon, nakikita ko at least, malakas, malusog. Masaya na ako eh, di ba? Buo kami, di ba? Masaya eh. Kaya, i-value nyo yung family ninyo. Kasi darating ang panahon, at the end of time, babalik kayo sa pamilya nyo. Walang yayakap sa pamilya na nanay niya kundi kayo. O yung anak ninyo na iniwan nyo, yun ang yayakap sa inyo. At lalo na pag sinabi, Nay, ang tagal mo nagsakripisyo sa akin, salamat! Makakanti yung puso mo roon.
makukurot yung puso mo. Ha? Saya na hindi matawad-tawaran. So, you value your family. Kasi nandyan ang totoong saya. Oo, minsan may mga away-away. Nangyayari yan di ba? May kilala ba kayo ng ganyan na maliit na lupa, maliit na ari-arian, pinag-aawayan, di ba? Pero pag may namatay, nagkakaisa naman, di ba? Dumadalaw naman sa burol, eh. Nagdadala naman ng kandila. So, mahalaga talaga na, kaya kayong mga walang asawa, sikapin nyo na mag-asawa. kung, kung kung gusto nyong, kung wala pa talaga, magdebosyon kayo kahit so, family, sabi niyo family. Source of happiness ang family. Whether you like it or not. Oo, may mga sigalot, may mga problema. Pero we cannot deny the fact na nandiyan ang source ng happiness. May nakikita kayo ba? Kahit mahihirap lang ang membro ng pamilya, nagkapamilya rin pero mahihirap, pero kapag nagsama-sama, at ang mahalaga dyan yung respeto, yung galangan, yung pagbibigay ng tamang respeto sa kapatid. Naku, ang sarap-sarap, maniwala kayo. Ang saya-saya. Okay. Ano yung una? Akala ko nakalimutan nyo na. Ikatlo. Ay, ikalawa pala. Ikalawa, family. Okay. Third F. Siyempre, kung may family, may friends. Sabihin nyo sa katabi nyo, friendship mo ba ako? Ito parang walang friendship, ang layo-layo eh. Totoo yun. Kasi sa sitwasyon nyo lalo na, malayo kayo nga sa pamilya nyo, inaibabaling sa kaibigan. Naibabaling sa kaibigan. Sabi ng Biblia yun, di ba? Mas mabuti pa ang malapit na kaibigan kaysa malayong kapatid. Kaya, at ito yung reality sa buhay nyo, mas marami kayong panahon na nagugugol sa kaibigan nyo kaysa pamilya nyo. Sa sitwasyon nyo, di ba? At masarap naman talaga may kaibigan. Yung tapat na kaibigan. Kaya maghanap kayo ng kaibigan, yung madaling lapitan, pero mahirap utangan. Kung mamili kayo ng kaibigan, yung madaling lapitan. Mahirap utang. Mali yung layunin kapag nakikipagkaibigan kayo ng ganon. Bigla kayo na-shock, ano? Hindi ganon ang layunin at motibo sa pakikipagkaibigan. Kasi pangalawang kapatid yan eh. Company. Ang mahalaga doon, company. Karamay mo. Kasama mo. Yun ang nilalayon ng friend or friendship. May magtatapik sa balikat mo kapag nagkakamali ka.
may kakalabit sa'yo pag tulog ka sa prayer meeting. Hindi totoo yun, di ba? Yan ang maghanap kayo ng kaibigan na kaya kayong punain sa mali ninyo. Ha? Huwag yung kaibigan na kahit mali inaayunan kayo. Itapon nyo yung kaibigan nyo yan. Pero kung sakaling may utang kayo, bayaran nyo muna siya. We cannot deny that also. Kaibigan. Kaibigan. Ako nung mga may away kami nung magkakapatid dahil ako ang maligalig sa lumang buhay ko. Ang rekurso, kaibigan. May mga pagkakataon ba yung sikreto mo hindi mo masabi sa kapatid at nanay mo pero sa kaibigan mo sinabi. Di ba? Totoo yun eh. Di ba? Oh. At masaya kapag ang kaibigan mo ay totoong kaibigan. At ang pinakamasarap na kaibigan, Jesus, my friend. Jesus, my friend. Diba? Yan ang matapat na kaibigan. Hindi ka ipagkakanulo. Hindi ka pagsasamantalahan. At lalong maganda kung makahanap kayo ng kaibigan na handa mag-alay ng buhay para sa inyo. Yung kayang ibigay, ang atay, balon-balunan, bato. So, source of happiness. Para masustain. Masustain. Kailangan natin ng kaibigan. Dito, ang dami. Ako, dumadami ang kaibigan ko eh. Lalo nang nagkakaedad ako, dumadami ang kaibigan ko. Matatanda rin, mga kapatid. Siyempre, kasama sa dabarkads kasi. Katropa. So, nakikita nyo rin yung halaga ng kaibigan, ano? Dapat treasure nyo yun. Kaya kapag nakakita kayo ng tapat na kaibigan, mahalin nyo, huwag nyong pagsasamantalahan. Nasisira yung pagkakaibigan kapag nagsamantala kayo sa kanya. At ang pinaka-numero unong dahilan kung bakit nagkakasirang kaibigan, utang. Utang. Utang na hindi binabayaran. Kaya wag na kayo magpautang, maniwala. Bigyan nyo na lang. Wala pa kayong aalalahanin sa kanya. Hindi pa nasisira ang pagkakaibigan nyo. Kaya ako pag may nangungutang, wala akong papautang sa'yo. Ito, may ibibigay ako sa'yo. Maliit nga lang, hindi yung inutang niya. Masaya siya, di ba? Ganun. Pero that's true. Practically and spiritually. So we need friends. Friends. That's the way of friends. Okay. And finally, ano yung una? Ikalawa? Ikatlo? Ito, baka magulat kayo, ha? Hulaan nyo. Sige nga, marunong. Sinong manghuhula rito? Hindi nyo mahulaan yan. Mahirap yan eh. Outside ng yan, yung outside your perception to. Kasi, sige nga, hulaan nyo. Hula. Hanggang alas 3, hulaan natin yan. Pag alas 3, tapos na, uwi na tayo. Sige nga. Hula. Sige. Give it a try. Sige. Wala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak. Ito, huwag kayong masyasyak sasabihin ko. Fitness, sabi nyo. Fitness. That is included doon yan, work. Alam nyo mahalaga, para masaya kayo, malusog kayo.
Kahit mayaman ka, kaya ang daming mayayaman, hindi ma-enjoy ang kayamanan. Bakit? Walang ganang kumain. At ang daming iniinom na gamot. Oh, totoo yun. Ha? 50 pa lang, namamanas na. Oh, di ba? Oh, hindi mo ma-enjoy, hindi ka masaya kapag kahit marami ka, may pambili kang gamot, pero may aray-aray ka. Hindi mo ma-enjoy, hindi ka masaya. Kasi, alam niyo ang taong may sakit? Natutorture ang isip mo eh. Lalo iisip mo, may sakit ako, may sakit ako, may sakit ako. Alam niyo ba yung nagme-maintain ng gamot sa dugo? Alam niyo bang pag hindi niyo nainom, lalong tumataas ang BP niyo? Kasi tinitrigger kayo ng isip niyo, hindi ko nainom yung gamot ko, hindi ko nainom yung gamot ko, hindi ko... Kaya lalong tumataas ang dugo. Totoo yun, alam niyo ba? Sinong may maintenance dito? Oh, alam niyo yun, di ba? Oh, diba? Natritrigger ang isip mo eh, para kang natatako, hindi ko nainom, tataas ang dugo ko. Tumataas lalo, di ba? Totoo yun. Kaya iba yung malusog, di ba? Malakas ka. Kahit wala kang pera, basta malakas ka, okay lang, di ba? Ha? Oo, totoo yun. Practically, ha? Kapag wala kang nararamdaman, hindi ka mag-aalala ng bibili ng kurtal, ng paracetamol, na gano'n. Masaya ka eh, di ba? Lalo na yung kaedad mo, nakikita mo. May iba nakasaklay na, di ba? May isa ka naka-wheelchair, ikaw masaya, naglalakad pa. Praise the Lord, hallelujah. Parang gano'n. Ano saya-saya, di ba? Uy, ano saya-saya, di ba? alam nyo. Gusto niyo yung kwento? Mga chismosa talaga ito, brother. Hindi ko alam kung nakasama si Brother Edgar eh. Nakasama ko, check up tayong lahat. Oh. Pina-check up kami lahat. Mandatory. You have to undergo physical exam. Kasi ang daming, di ba? Ang daming biglang namamatay, di ba? Oh? Si Brother Rex, akala mo, biglang isang tumba lang, tigok eh. Nakaka-alarma yun, di ba? Check up, pa-check up, mandatory. Mag-check up kayo! Naku, marami sa disciples, sa totoo lang, ang lumawas, resulta, puro pula. Ibig sabihin, may dugo. Hindi, ibig sabihin, hindi magandang result. Puro red line, puro red tag. Hindi magandang resulta. O, di na-aware sila kasi ganun, hindi ba? Oh, sorry to say, si Brother Beethoven, muntik na maputulan ng paa yun. Lately, mabuti na agapan, ano? Di man, nasalugsog lang yon, nasugatan ng daliri niya. Muntik nang maputulan ng paa yun. Kaya ngayon, nangayayat. Oo, ang sugar niya parang, ang baba lang, mga 300 plus lang eh. Parang, tama na, kwentuhan nyo, kukwentuhan din kayo. Sa totoo lang bigla, alam niyo, papansin yung picture na nangangayayat siya eh. Because of that, yung sugar niya mataas. Dapat nga pupunta Singapore yun eh. Hindi pinayagan ng doktor. Okay tayo, nakapaglilingkod. Si Brother Beethoven pa naman, masayahin yun, di ba? Kiti-kiti rin yun sa pag-mag-preach, di ba? Siyempre, bata-bata pa ng kaunti sa atin, di ba? Tawa ng tawa rin yun. Kahit hindi nakakatawa, tinatawanan din. Kaya naman, joke lang yun. Alam mo, ngayon kita nyo, sa totoo lang yung pag nakikita nyo, okay, malakas, pero in reality, nag-undergo ng medication siya.
Kailangan niya yun. At least siya, medyo matatag yung faith niya, di ba? Nagsuserve siya, humahayo siya. Paano kung iba yun? Na hindi ganun katatag ang pananampalataya. O, di ba? Kaya mahalaga. Para masaya ka. Kasabihan natin yan, di ba? Health is wealth. Ha? Di ba? Di ba? Health is wealth. Hulaan niyo edad ko. Ilan? Bibigyan ko ng ampaw ang makahula. Wag na, joke lang. Ako, ang dami kong diniprive sa sarili ko. Ang dami kong hindi kinakain. Doon sa Maynila, pag umiikot ako sa mga prayer meeting, hindi na ako kumakain sa prayer meeting. Tanungin niyo kung bakit. Hindi masarap ang ulam. Hindi. Sinusupil ko sarili ko na yung kain ng kain. Totoo lang. Kasi kung hindi ko gagawin yun, baka hindi, yung lakas kong ganito, wala na yun. Oo. Kaya, ginagawa ko yung dapat kong gawin na pag-iingat. Kasi ayaw kong may sakit. Pangit na kapag tumayo ako, ang Diyos nagpapagaling! Tapos aray. Hindi ba? Parang hindi pa totoo. Parang, di ba? Kaya ganon, di ba? Kaya, mahalaga yun sa atin. Akala nyo, ha? Kaya kahit wala kayong pera, basta malakas kayo, sayo kayo. Pero pag sumasayo kayo, magkakapira kayo. Yung iba naman, hindi ganon. Magkape para magkapera. Huwag ka magsusumbong, Brother George. Ay, napapanood pala live pa rin. Tago tayo. Pero totoo yan. Ako, alam ni Brother Edgar yun. Walang nagbabawal sa akin, pero pinagbawalan ko sarili ko. Totoo yun. Hindi naman sa pagmamalaki, hindi naman sa pagyayabang. Ang dami kong sinupil at iniiwasang pagkain. Siyempre, hindi pwedeng ingat lang sa pagkain. Exercise kailangan mo rin. Ha? Magbunot kayo, exercise na yan. Okay. Nakikita nyo kasi, totoo naman nakikita nyo kapag wala kayong iniinda sa katawan ninyo, kahit walang pera, okay lang di ba? Ha? May pera ka naman, pero naka-wheelchair ka pa, wala rin. Kung galit yung nagtutulak sa wheelchair sa'yo. Ihinulog ka dyan. Uy, wag yung gagawin sa amo nyo pag galit ka pa. Pag yung gagawin niya sa amo nyo, wala kayong sweldo. So, mahalaga para masustain yan, sikapin natin na maayos ang ating kalusugan. Ako, inaamin ko, despite na ang dami ko ng disiplinang ginagawa sa sarili ko, tinamaan pa rin ako eh. Ha? Yung puso ko.
Ba't tinatawanan nyo? Totoo ito eh. Parang hindi nyo pinaniwalaan. Hindi, nirequire ko mag-to-the-iko kasi lumabas sa pagsusuri yung heart ko na may counting enlargement of the heart. Saan nanggaling? Tumataas ang BP ko kasi puyat. Puyat. Yung wool. Hindi actually yung puso, yung wool. Nag-medication ako ilang buwan. Itinigil ko na po. Pero hindi ako huminto sa exercise, ingat sa kain. Sinisikap ko, pag nasa bahay ako alas 10, kailangan nakahiga na ako. Pero minsan alas 12, nasa biyahe pa ako. Paano ko tutulog? Lalo pag nagmamaneho ka, pati bawal matulog doon. So, fitness, kasama dyan sa nagdadala ng happiness sa atin. Tapos na ako. 4, 4F. Okay? Kapag namimintin natin yon, tiyak yon, maniwala kayo. Walang panama ang lungkot sa buhay natin. Maaring hindi ka nakangiti, pero ang puso mo, masayang masaya. Kasi, alam mo, nandyan si El Shaddai. Tutulungan ka, iingatan ka, aalalayan ka. At hindi ka niya pababayaan. Amen? O tayo na, tapos na ako. Ilagay ang kamay sa tapat ng puso ulit. Pikit ang mata. Iyuko ang ulo, tungo ang ulo. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kaluwalhatian mo, laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Kung alam niyo yung kanta, umawit din kayo. Ang kalakasan ko. Panginoon, ikaw. Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kaluwalhatian mo, laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Awitan ka ng hallelujah. Panginoon, Kahit sinasamba, itataas aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa iyong kapangyarihan. Minsan pa sabihin natin, ikaw ang Diyos ang kalakasan ko. Ikaw ang kalakasan ko. Panginoon, ikaw ang kalakasan. Panginoon,
Pwede bang yung kanang kamay nyo, ipahiram nyo sa katabi nyo, ipatong nyo sa ulo niya. At hilingin natin na magiging blessing tayo sa Kanya. Sa pamagitan ng kamay na yan, maramdaman niya ang hipo at haplos ng Diyos. Upang ang mga dalahin niyong lungkot, hinagpis, pagtitiis, ay mapawi. At lahat ng yan ay mahalinhan ng saya, ng tuwa at galak na mula sa Panginoon. Panginoon, hiling ko po na ang mga kamay na nakapatong sa ulo ng kanilang katabi ay dumaloy ang iyong kapangyarihan sa kamay na yan upang magdala ng pagpapala. At anumang nararamdaman nila ngayon, sakit, kirot, pighati, dalamhati, takot, pangamba, alalahanin, kalungkutan, ay mapawing ganap sa ngalan ni Jesus. Bunga ng mga masasamang karanasan, bunga ng mga pangit na pangyayari sa buhay nila, Panginoon, hiling ko po na sa hapong ito, ang mamayani ay ang galak na kaloob mo sa bawat isa. Panginoon, minsan pa kaming nakikiusap sa iyo. Iparanas mo sa aming kalagitnaan ang iyong kapangyarihan. Let your presence, let your Holy Spirit be filled, Lord, in this place. At sa ngalan ni Jesus, pinapawi ko ang anumang kirot, sakit, karamdaman sa kanilang mga katawan. Pati lungkot, dala ng masamang karanasan, pawiin mo sa puso nila. At kung sakaling may natitirang bahid ng galit, hindi pagpapatawad, sama ng loob, inggit, inaalisan ko ito ng kapangyarihan sa puso ng bawat isa. At hinihiling ko ng mamayani diyan ay ang kagalakan na mula sa iyo, kapayapaan na mula sa iyo, pagpapatawad, pagmamahal na mula sa iyo. Huwag mong hayaan, Panginoon, na uwi kami. Nataglay pa namin ang mga bagay na ito, kundi hiling namin, paglisan namin sa simbahang ito'y malaya kami. Masaya kami. At mararamdaman namin sa pag-uwi namin, kasama ka namin. Ikaw ang aming patuloy at patuloy na magiging katuwang namin sa buhay. At sa ngalan ni Jesus, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong Espiritu'y dumaloy sa bawat isa ngayong hapon. Hallelujah. Thank you, Lord. I need you. With your own special way. Banal na Diyos at dakilang Ama, patuloy mong katagpuin kami sa aming mga sitwasyon at kalagayan ngayong hapon.
At lahat ng mithiin nawa namin, na mithiin na hindi makapaglalayo sa iyo, ay iyo nawang ganapin. Hindi man sa aming personal, maaring sa aming mga pamilya na malayo sa aming piling. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Lalo na may sakit na mahal nila sa buhay. Ibangon, i-restore ang lakas at kalusugan. At nawa ang sinasapit nilang ganito'y maging daan upang sila ay manumbalik sa iyong piling. Sa ngalan ni Jesus, iginagawad ko ang biyaya at pagpapala ng pagbabagong buhay sa mga kamag-anak, kapatid, kapamilya ng aking mga kapatid, lalo na sa mga naliligaw ng landas at mga may karamdaman. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen at Amen. Ibaba ang kamay at harapin nyo yung katabi nyo, lagyan nyo ng antanda ng krus sa noo. Hindi pa naman Miyerkules de Ceniza, pero walang abo naman yan. Lagyan nyo ng krus sa noo. Sabi nyo, sa ngalan ni Jesus, pinagpapala ko ang buhay mo. Malakas ka na, malusog ka na, mayaman ka na, tagumpay ka na, uwi ka na. Give thanks with a grateful heart. Taas sa mga prayer request natin, lahat na masangkap na dala natin. Dapat masaya kayo nagbibigay, ha? Amen. At yung mga tinanggap nyong ampaw, huwag nyong kalimutan si Lord, ha? Sige, taas nyo lahat yan. Pati mga bags, wallets, listahan ng pautang, kung may man. Larawan na mahal sa buhay. Dapat dinadala nyo yung mga larawan, kung ano, ha? Lalo yung mga may problemang mga membro ng pamilya, itaas nyo, no? Sabi niyo, Lord, kunin mo na ito. Yung masama. Hindi yung masamang ugali. Sige, manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami na sa pagdulog namin ngayon, walang hadlang. At ang mga panalangin namin ay nakikita mo at alam namin na may inihanda ka ng tugon sa mga ito ngayon pa lang. Kaya Panginoon, basbasan mo lahat ng ito, ang mga kahilingan, ang mga handog, pati na mga sangkap na itinataas nila. Basbasan mo upang maging daluyan ng kapangyarihan mo at pagginamit sa iba. Maluwalhati ang iyong pangalan sapagkat may himalang magaganap sa buhay ng mga taong iyon. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, lalo na ang Tuesday Group at sa lahat ng nakiisang grupo na nandirito ngayon. Sa mga manggagawa namin, sina Sister Tess, sina Sister Cindy, si Brother Edgar, lahat ng mga instrumentalist, mga choir, lahat ng ka-prayer partners namin, kahit wala rito ngayon, inaalala namin sa panalangin.
na bukas at ang Huwebes ay dumalo sila, Panginoon, upang sumamba sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat. Hining namin na ingatan mo kami sa aming pag-uwi ngayong hapon. Gawin mong ligtas sa aming paglalakbay at ma-enjoy pa namin yung mga nalalabing oras ng araw na ito at magbigay ito ng karangalan sa pangalan mo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. At Kong He Patchoy. Kong Hei Fa Choi! Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan man araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, hindi ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.